Mas pogi daw to kaysa sa Aerox natin. Pero sa performance, ngayon natin masusubukan. Itong Aerox nga pala yung dadalhin ko ngayong araw. Ito yung sinetap natin ng TRC na dating naka dual disc brake. Pero ngayon ito na yung kinalabasan niya. Naka 4-pot radial caliper. Isa sa pinaka-latest na pyesa ni TRC Racing. Bali pupunta nga pala ako ngayon araw sa Caloocan dahil merong pinapahiram sa ating motor na mas pogi daw kaysa sa Aerox natin. Last month ko pa nakita yung motor na yun. Pero ngayong araw kukunin natin at ipapahiram ng mahabang panahon na siya naman gagamitin natin sa mga susunod na biyahe. Takbong chill lang, pinapakiramdaman ko yung bagong braking system natin. Medyo naninibago kasi ako dahil sobrang lakas ng preno. At dumating na nga rin ako dito sa Caloocan, dito sa Bristol Motorcycle. Nandito kasi yung motor na sinasabi nilang mas pogi kaysa sa Aerox na ipapahiram sa atin. At ito na nga yun, yung Invictus 160. Sa tindig pa lang medyo may pagkakahawig na sa Aerox pero mas pogi itong isang to. Ito nga tinahanda na ni Boss Troy dahil ito yung dadalhin natin ngayong araw. Yung tindig nito pag nakaharap parang X-Max 300 pero nakakagulat yung specs nito kasi lamang na lamang sa Aerox natin. Keyless din siya, may remote sensor. At yung headlight niya medyo identical sa X-Max 300 na may letter X na shape. Inupuan ko agad at napansin ko medyo mababa yung seat height niya. Friendly talaga sa mga maliliit na rider kagaya ko. 5'4 lang yung height ko at abot na abot naman. Upon checking sa panel gauge, 300 pa lang yung tinakbo. Halos hawig din sa Aerox yung instrument panel. Pero censored button na tong isang to. Makikita nyo rin na nakailaw yung traction control at ABS indicator. Kaya naman di ko napapatagalin, testingin ko na rin to. Syempre helmet naman tayo for safety. Dito lang pala yan sa Bristol Caloocan at ito yung demo unit nila. Medyo nanibago ako kumpara sa Aerox na dala ko. Medyo malakas tong isang to. Given na 160cc at 4 valves. Mas malakas yung torque kumpara sa stock ng Aerox. Nag-angkas nga muna pala ako pabalik kasi nga wala magdadala ng motor natin. Kaya naman babalikan ko na lang yung Invictus 160 sa Caloocan. At pagbalik ko, ito na nga, pwede na nating iuwi yung motor para magamit sa mga susunod na biyahe. Marami din nagtataka kung ano ba talagang motor to pag nakikita ng iba sa daan. At ayan nga, tinesting na rin ng 5'1 na rider. Sinabihan ko siya na mag-helmet kaya lang ayaw niya. Ideal din pala to sa mga maliliit na rider na gustong mag-scooter na kagaya ng Aerox. Pero honestly, mas pogi talaga tong isang to. Mas brusco yung dating. At mas siksik sa specs and features dahil may traction control na at ABS. Dito, i-check ko na yung mga papeles na dadalhin natin para makabiyahe na tayo. Gagawin din natin to ng final review pagka naka 1,000 kilometers na. Sa ngayon, ito muna yung dadalhin natin papasok sa opisina araw-araw para magabay natin yung handling dahil medyo naninibago ako kumpara dun sa Aerox natin. Kahit na pare sila ng itsura, iba yung pakiramdam pag nakaupo dito. Mas malambot yung stock na upuan at mas malakas yung hatak. At ayon nga sa mga mekaniko ng Bristol, umabot yung top speed nito ng 130 kph. All stock sa maluwag na daan na malalaman natin soon kung ilan ang aabutin sa bigat ko na to. Alrighty. So nauwi na natin dito yung Invictus 160. Ayan siya. Sayang wala yung Aerox ko dito para maikumpara natin kung ano ba yung mga pasok na pyesa. At pag uwi ko nga sa bahay, dito ko natinitigan ng malapitan. Napansin ko rin yung pagkakaiba sa Aerox gaya nung stock brake lever niya na may adjustment na rito. At maliban dun sa harap, parehas na yung build ng kaha dito sa may bandang likuran, pati na rin yung taillight. Napansin ko rin na may baso na yung suspension, di kagaya sa stock na Aerox ko na wala pang baso. Abangan nyo na lang soon yung mga magiging biyahe ko sa motor na to. At kung anong mga pyesa yung papasok dito na galing sa Aerox natin. Again, ito nga pala yung Invictus 160 ng Bristol Motorcycle. Kita-kits sa daan.